Patuloy na umaasa ang ilang transport group sa Camarines Norte na pakikinggan ng mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kanilang hiling na i-exempt muna ang mga jeepney driver at operator sa probinsya sa ipatutupad na Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program o PUVMP. Pakiusap nila, pag-aralan sana ng LTFRB na magkaroon ng magkakaibang approach pagdating sa pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program sa iba't ibang lugar sa bansa. Una, talaga naniniwala tayo na ang solusyon sa ganito mga problema ay number one din yung mga pag-uusap. At habang kami ay tinatanggap at nakakapagpaliwanag ay hindi kami nawawala ng pag-asa. Sa pagharap ng mga driver at operator sa sangguniang panlalawigan ng Camarines Norte, inisa-isa ng mga ito kung bakit sila tutol na ipatupad sa buong bansa ang modernization program na isinusulong ng pamahalaan. Anila, malaki ang pagkakaiba ng mga biyahe sa probinsya kumpara sa Metro Manila na halos 24 na oras ang biyahe. May mga biyahe kasi sa probinsya na halos kalahating araw lamang ang biyahe o halos katumbas lang ng 15 araw sa loob ng isang buwan. Kaya namang giit nila, paano nila mababayaran ang modernized jeep na required ng pamahalaan? Isa pang request namin dyan, bumaba up to the level ng probinsya ang mga taga LTFRB. Kasi hindi po nila alam na we're just operating 8 to 9 hours a day. And out of 8 hours a day, 3 hours na kami nagbebehi. Nakatakda ng ipatawag ng sangguniang palalawigan ng Camarines Norte ang mga opisyal ng LTFRB sa Bicol upang pakinggan ang mga hinaing ng mga tsuper sa Camarines Norte. I hope that they will come para at least malinawan talaga kung ano ba ang programa ng national government when it comes to modernization ng public utility vehicle. Kasi meron din naman talagang apprehensions ang ating mga drivers and operators ng PUVs purely because ito naman talaga ang kanilang hanap buhay. Samantala, isang manufacturing company ng mga modernized na jeep ang itatayo sa bubuksang economic at freeport zone sa probinsya ng Camarines Norte. Ayon sa Facebook post ni Camarines Norte Governor Dong Padilla, itatayo sa bayan ng Jose Panganiban ang planta ng Integrated Manufacturing Facility ng Francisco Electric Modern Jeepney. Ipinasilip ng Francisco Motors ang modernized na jeep na bubuuin sa itatayong pasilidad. Kumpara sa dating disenyo ng jeep, mas malaki na ito dahil may 11-seater capacity na magkabilaan at may 8 standing passengers din. May electronic door din ito sa kanang bahagi at ramp para sa mga PWD. Fully air-conditioned din at may CCTV. 985,000 pesos ang halaga ng bawat unit ng bubuuin na modernized jeep. Ikinatuwa ng gobernador ang nasabing hakbangin ng kumpanya dahil bukod sa tulong na maibibigay nito sa transport sector sa probinsya, magbibigay din ito ng maraming hanap buhay sa mga residente sa lalawigan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, Humahataw.